Mga kababayan, nagbabalik po tayo ng magpa-follow up tayo, BSKE. Kahapon nga ay nakatanggap ng liham ang COMELEC mula sa Malacanang upang hingin yung kanilang opinion or comment sa BSKE. Ibig sabihin yung bill. Marami siguro para alamin ng presidente kung saan mas magiging maluwag gagawin yung schedule. Siyempre, dalawa lang naman yun. No? Siguro sasabihin ng COMELEC, Mr. President, kung gagawin natin sa 2026 November 2 ang BSKE ay meron po tayong mas maraming effort kasi next year pa mas makakapaghanda po tayo at maihahanda natin yung mga dapat gawin at maihahanda natin yung karampatang pondo. Siyempre, titignan yun ng Pangulo. No? Yung isa naman, siguro sasabihin ng COMELEC na sir, kung gagawin naman natin itong December 1, 2025 ay handa rin naman kami sapagkat meron na nga po tayong calendar activity na gagawin yung voters registration sa August 1 to 10. Kaya namin ginawa yung schedule na yan para kung sakaling matuloy sa December 1, 2025, meron po tayong mga naparehistrong mga kabataan, 15 to 17 years old. Ito po yung para sa SK, yung buboto sa SK or Sangguniang Kabataan. Ngayon po mga kababayan, siyempre titimbangin yun ng Pangulo kung saan nga ang mas maganda. Marami po siyang factor na titignan dito no? Kasama dyan yung siyempre yung desisyon o magiging desisyon dito ng Korte Suprema kasi baka ma-strike to na naman siya dito. Madalas natin banggitin to Baka nadala siya Pirmahan niya to at mag-petition si Atty. Macalintal, sabihin na naman na unconstitutional. Maaring kasama yun doon. Isa yun sa mga itatanong niya kasi si COMELEC Chairman Garcia, isa pong election lawyer yan. So, nakakaintindihan kung ano kaya ang magiging desisyon ng AC. So, humihingi siya ng mga idea. Kumbaga, siyempre, ito naman po kanyang hakbang na ginawa ay umaani sa ibang mga commentator hinggil dito sa BSKE. Sabi ng iba ay bakit ang COMELEC na ba ang magdidesisyon? Bakit COMELEC ba ang huling kumbaga last touch sa paggawa ng batas? Di po ba ang presidente? Tama naman po yung comment niya. Kaya lang siyempre, karapatan din naman niyang humingi ng mga opinion Normal lang naman po yun bilang isang tao o nakatataas sa executive. Ngayon, mga kababayan, kung sabihin niyo ng COMELEC, no, sa bandang uli, baka sabihin din ng COMELEC sa kanyang comment or advices, ganun pa man, Mr. President, kayo pa rin ang magdidesisyon dito. No, hiningin niyo ang aming opinion, hiningin niyo ang aming comment, meron na po kayong basta maliwanag na pagdidesisyon dito sa BSKE. Unang-una, naipasa na yan sa batas. No, kung iisipin niyo naman yung EC ruling, ay magkakaroon ng bagong EC ruling kung inyong pipirmahan itong panukalang batas na naipasa na sa Kongreso. Kasi kung titignan din natin mga kababayan kung ma-approve na nga yan Kasi itong linggo na to, tingnan ninyo, 11 days to go. No? Ilang araw na lang, 10 araw or 11 days ay sa July 28 na po yung zona. So ilang araw na lang ang lilipas. At malaki na rin po yung chance na ito ay i-announce sa mismong araw na yon. Diba? Kasi humihingi na siya ng mga opinion At tingin ko hindi lang siya dyan humihingi ng opinion. Meron pong mga advisors yan. Normal po yun. No? Mga abogado ang mga nakapalibot yan. So, nagtitimbang ang presidente sa kanyang magiging hakbang dito. At kung titingnan din natin mga kababayan, yung procurement process ng COMELEC sa paghahanda ng BSKE kung sakaling matuloy, no, December 1, 2 months So, ilang buwan pa. Kayang-kaya pa nilang habulin yan. Kumbaga, basta may budget, shoot yan sa December 1, 2025. Kung November naman, mas mahaba yung kanilang magiging pagre-ready dito. Kumbaga, kampante sila. Hindi sila, kumbaga, maluwag sila. Mas marami silang magagawa. At kung sa November 2 nga, kumbaga, siyempre yung security at yung kasiguruhan ng BSKE ay mas magiging maganda yung resulta. At alam niyo po, kaya lang naman kasi nagiging hati ang opinion dito ng masang Pilipino kasi nakadepende po yan sa sitwasyon ng kanilang mga barangay. Di po ba?
merong mga gusto na matuloy na sa December 1, 2025 sapagkat yung iba sinasabi yun nga ang ruling. Yung iba naman gusto na nilang matuloy kasi yung meron kasi mga siguro mga barangay officials na hindi nila gusto kasi boses ng masa ang umaalingaw-ngaw dito eh. Halimbawa, ayaw na namin ng aming nakaupong barangay official sapagkat walang ginagawa. So, siyempre, ang isip ng tao, sana matuloy. Yung iba naman, gusto nilang November 2 kasi yung ibang mga barangay official, siyempre may mga proyektong nasimulan niya na hindi pa matatapos. So sana, bago matapos ang term nila, magawa nila yun. Kaya mas gusto nila na matuloy sa November 2, 2026 at makumpleto yung kanilang pag-upo na 3 years. So, yan po mga kababayan yung ating update. Kaya no, timbangin ninyo. No? Siyempre, kailangan pa rin ang inyong palaging comment dito. Timbangin, alin kaya ang magiging desisyon ni PBBM dito. Pipirmahan niya na ba? O hindi pipirmahan? Or kung ano man yung sabihin ng COMELEC, Chairman Garcia, ay maaari niyang pakinggan yun. Di ba? At matuloy na nga o hindi pa matutuloy. Sa mga bago, subscribe, pa-share ng video. Kita-kits tayo next time. God bless you all.